Magandang gabi mga idol. Ngayon ang pangatlong araw ng simbang gabi na ginanap namin dito sa Hayden. Ang pangalan ng church ay Christus Kunungin. So ngayon, binibidyo ko yung mga tao na nag-attend ng mass at makikita nyo na marami yung nagsimba. Ngayon, yung mga kasama ko sa choir ay gising-gising sa pag-set up ng mga gamit. At ang gitarista namin ay dumating na, pati yung pianista, at ako naman yung bahista. Ako yung unang dumating dito. So, tapos na akong mag-set up sa mga gamit ko. At ready na para sa pag-play ng mga song sa mass. At ang iba ay paparating pa, yung ibang tao ay paparating pa. Nakikita ko na medyo puno na yung mga upuan dito sa loob ng church. So, medyo marami yung tao ngayon na nagsimba. Sana tuloy-tuloy na to hanggang 9 consecutive days para makumpleto yung simbang gabi nila. So, sa mga sanling ito, hindi pa nag-umpisa yung mass at maya-maya ay mag-start na yung mass. Paparating na yung Paris Press. Thank you. Sa misa, huwag magdaldalan at magingay. Kagabi sa Santa Magdalena Church, sobrang ingay natin bago ang misa. At sabi ni Kit kanina, Father, nagalitan mo kasi kagabi. Hindi man po nagalit, nag-ask pa ako ng favor sa inyo. This is an opportunity for you to pray before the Mass. An opportunity for you to keep silent and pray to God whatever intention you have before the Holy Mass. At sa pangatlong araw ng ating misa ni Gallo, habang nagbibihis kami sa sakristiya, sobrang masaya ko. Akala ko walang nagsimba. Pagtingin ko, ang dami ninyo pero tahimik. Aba, masunurin. Aba, tahimik. Bakit ko po ito sinabi? Dahil ito po ang katangian ni San Jose. This is the qualities of Joseph in today's Gospel. For the past 2 nights, we are reflecting in the personhood of John the Baptist. Since in the first and second, we hear the name John the Baptist. But today, aside of Mary, because Mary is the central, this is the novena for our mother. But today we have Saint Joseph, the quiet man in the whole universal history of Christianity. In the scripture, in the Bible, we never hear any word from Joseph. He's a quiet man, but an obedient man. Tahimik, pero masunurin. And I am moved on this line nung sinabi dito sa Tagalog, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. It's about obedient. It's about being faithful to God. My dear brothers and sisters, I am very sure that God is always faithful in His promise to us. Matapat ang Diyos sa atin. Tayo lang ang hindi. Pero si San Jose ay binigyan tayo ng magandang halimbawa. A man of righteousness. Sinabi dito, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Alam nyo, sinabi ko nung unang araw ng simbang gabi, dumami na tayo dito sa ating community sa Gothenburg na magsimba. At isa sa mga nakita kong kadahilanan, isa sa malaking dahilan kung bakit dumami tayong magsimba sa ating community, ay napapansin ko na maraming tatay ang nagsisimba. Maraming ama ang nagsisimba. Maraming Pilipinong lalaki ang nagsisimba na ngayon. Kung okay lang sa inyo, pwede ba kayong tumayo? Lahat ng mga tatay at mga lalaki na nandito ngayon. Pakitayo po kayo.
Huwag kayong mahiya. Alam namin may asawa na kayo. Yan. Tingnan nyo. Marami ng mga lalaki. Please all stand, those who are husband or father here. Pwede ba natin silang palakpakan? Tayo muna kayo, ha? Tayo muna. Huwag kang kayong umupo kasi meron akong tanong sa mga asawa at mga anak ninyo dito. Yung tatay ba at asawa ninyo ay masunurin? Sila po ba ay tahimik at masunurin? Baka mas madaldal pa sa inyo. Anyway, dahil sa mga tatay na nagsisimba at mga ama na dinadala dito at mga lalaki na nandito ngayon, praise God, thanks be to God, dahil isa kayong isang malaking halimbawa na ang buong pamilya ay madadala ninyo sa simbahan. Thank you very much. Pwede na kayong umupo. Isa yon sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumago at marami nang nagsisimba sa ating community. Minsan nga, pag nakikita ko sila at nilalapitan, gusto ko maging silang kaibigan, maging barkada, maging mas malapit sa akin. Dahil gusto ko silang subaybayan. I can journey with them. Dahil kapag isang tatay ang magsabi, anak, magsimba tayo, siyempre yung anak ma-inspire. Sabihin ng tatay, exclaim, or sweetheart, or honey, magsimba tayo. Pag sabihin ng asawa mo, himala. Diba? Bihira lang yun. For the past 2 years, I always see women in this church. But for the past 2 to 3 years, napapansin ko na dumadami ang mga tatay at mga ama. And this is, I'm very thankful to God. And Saint Joseph in our gospel today can give us more inspiration, can give us more, a good example, the way Saint Joseph lives his life. Isang tahimik na tao, matuwid at masunurin sa Diyos. I would like to strike 3 points on the gospel about Saint Joseph. First, Joseph is the husband of Mary. So, sinabi dito na si Jose isang matuwid na tao na magiging asawa ni Maria. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria. He wanted to separate Mary dahil paano niya matanggap na magdadalang tao sa lalang ng Espiritu Santo. At gusto niyang tahimik na hiwalayan. Samantalang iniisip ni Jose ito. Nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon. This is a very nice situation or moment. No? Minsan, bilang ama, bilang tatay, maraming mga pagsubok, problema, mga imposibleng mangyari. Ang dami ko ng mga